Nung binuo ng Russia ang Shadow Fleet, inisip nila na untouchable na sila. Ang Shadow Fleet ay grupo ng mga oil tanker na palihim na ginagamit para makalusot sa sanctions ng West. Parang tagong operasyon ito sa dagat para tuloy ang negosyo nila kahit bawal. Sa isip ng Russia, walang bansa ang maglalakas loob na galawin ang mga barko nila, lalo na sa malalayong dagat. At ang Ukraine, maliit lang daw na problema. Wala naman silang navy, sabi ng Russia noon. Ang Navy ay hukbong pandagat ng isang bansa, pero halos wala nito noon ang Ukraine, kaya kampante ang Russia. Pero nagbago ang lahat. Ngayong December 19, gumawa ang Ukraine ng strike na hindi inaasahan ng Russia. Ang mas matindi, hindi ito nangyari malapit sa Ukraine, hindi sa Black Sea, hindi rin sa Azov Sea, kundi sa Mediterranean Sea mismo. Dalawang dagat ang dinaanan ng atake. Ang Mediterranean Sea ay malaking dagat na nasa pagitan ng Europe, Africa at Middle East. Malayo ito sa Ukraine, pero doon nila tinamaan ng Russian tanker. Ang nagplano ng attack ay ang Security Service of Ukraine o SBU. Ang SBU ay Intelligence and Security Agency ng Ukraine. Sila ang nag-handle ng secret military missions, parang kombinasyon ng espiya at special forces. Ayon sa Defense Express noong December 19, ang target nila ay ang Kendil 2. Ang Kendil 2 ay isang Russian oil tanker na kasama sa Shadow Fleet. Ginagamit para umiwas sa sanctions, kaya lihim ang galaw nito. Habang naglalayag ito sa neutral waters malapit sa Malta at Crete, bigla silang inatake ng Ukraine. Ang neutral waters ay parte ng dagat na hindi pag-aari ng kahit anong bansa. Pwedeng dumaan ng kahit sino, pero bawal umatake doon sa normal na panahon. Pero dahil may digmaan, pinakita ng Ukraine na kaya na nilang umabot kahit doon. Mahigit 2,000 kilometers ang layo ng attack mula sa Ukraine. At sa attack na ito, pinakita na sobrang haba na ng naaabot ng Ukraine. Kung ikukumpara sa simula ng giyera noong February 22, ibang-iba na ngayon. Dati akala ng Russia na makukulong lang ang laban sa loob ng Ukraine. Ngayon pati assets nila sa international seas pwede nang tamaan. At base sa records, malinaw na hindi basta-basta dumadaan ng Kendil 2 sa Mediterranean. Noong November 4, umalis ito sa Port of Novorossiysk. Ang Novorossiysk ay pangunahing harbor ng Russia sa Black Sea. Paglabas doon, dumaan ang tanker sa Bosphorus Strait. Ang strait ay makitid na parteng dagat na daanan ng barko sa pagitan ng dalawang malaking dagat. Ang Bosphorus ay daanan papunta sa Mediterranean mula sa Black Sea. Nasa Turkey ito. Paglampas doon, dumiretso ito sa Suez Canal. Ang Suez Canal ang nagkukonek sa Mediterranean papuntang Red Sea, malapit sa Egypt. Matapos dumaan sa Suez, dumaong ito sa Jamnagar Port sa India noong December 1 para i-unload ang oil cargo. Pagkatapos i-unload ang oil sa India, umalis agad ang Kendil 2. Una, ang direksyon nito ay papunta raw sa Gibraltar, isang makitid na sea passage sa dulo ng Europe na exit point papunta sa Atlantic Ocean. Parang routine na biyahe. Hanggang sa bigla itong umikot, ginawa ng tanker ang U-turn sa Mediterranean. Isang biglaang pagbaliktad ng direksyon ng barko. Hindi ito normal, lihim ang kilos. Parang ayaw nilang may makakita kung saan talaga sila papunta. Ang European Union, EU at ang UK nagsanksyon sa Kendil 2. Ang sanksyon ay parusa ng mga bansa na nagbabawal sa barko na mag-operate sa dagat dahil may illegal na ginagawa. At ang akusasyon, kasama raw ito sa Shadow Fleet ng Russia. Mga barkong ginagamit para mag-ship ng oil o cargo nang hindi dumadaan sa legal na proseso. Isa pa, ang tanker ay naglalayag sa ilalim ng Flag of Oman. Ang flag dito ay tawag sa bansang ginagamit ng barko sa papel, kahit hindi naman talaga sila taga doon. Ginagawa ito ng Russia para magbalat kayo. Ibig sabihin, tinatago nila ang tunay na pinanggalingan at may-ari ng barko para hindi sila maharang ng West. Sa first 9 months of 2025 pa lang, ginamit ng Russia ang tactic na ito 113 times. Hindi na ito minsan lang, system na. Parte na ng playbook nila para makaiwas sa sanctions. Dahil dito, naging legitimate target ang Kendil 2. Ang legitimate target ay military object na pwedeng atakihin dahil may direct na koneksyon sa gera at sa illegal na operasyon ng kalaban. Kaya ang Ukraine hindi nagdalawang isip na puntiryahin ito. Ang ginamit sa attack, hindi seaborne drones na dati nilang gamit sa Black Sea, kundi hexacopter drones, aerial drone na may 6 na propeller, parang flying robot na kayang magbitbit ng bomba at umatake ng stable sa hangin. May dalawang posibleng senaryo. Una, baka ni-launch nila ito mula sa neighboring country.
karatig bansa na malapit sa Mediterranean. Pwedeng espiya ng SBU ang nagpadala ng drone mula sa ibang bansa. Pangalawa, baka ang SBU agents mismo ang lumapit gamit ang small vessel, maliit na bangka o barko na hindi pansinin. At mula roon inilabas ang drone para mas mabilis at sure ang tama. Kahit alin pa ang totoo, iisa ang malinaw. Tinamaan nila ang tanker repeatedly. Sunod-sunod na attack, hindi isang bagsakan lang. At ang resulta, disabled ang tanker. Hindi na nagamit ulit. Wala nang pag-asa pang mag-operate. Noong December 19, ang Ukrinform naglabas ng 35-second na video sa YouTube. Pinapakita rito ang attack ng Alpha Unit ng SBU. Elite group sa Ukraine na gumagawa ng high-risk missions, parang Special Operations Team. Sa video, kita ang aerial view, sabog at impact. Proof na hindi ito chismis. Totoo ang tama, planado, at malayo na ang naaabot ng Ukraine ngayon kumpara sa simula ng gera. At isa pang bagay ang hindi pwedeng i-deny. Hindi one drone lang ang umatake, marami sila. Iba ang nagfi-film, iba ang sumabog, iba ang pumuwesto malapit sa barko. Parang coordinated air squad na paikot-ikot para sigurado ang damage. Sa dulo ng assault walang duda. Isa na namang barko ng Shadow Fleet ng Russia ang bumagsak sa dagat at Ukraine ang may gawa. Siyempre may magtatanong, legal ba ito? Tama ba na atakihin ng tanker? Moral ba yon? Ang sagot ng Ukraine base sa sinabi ng isang source mula sa SBU. Ang SBU ay intelligence agency ng Ukraine na gumagawa ng secret military operations, parang elite spy military team. Hindi madalas umami ng SBU sa mga attack nila, lalo na kung malayo sa Ukraine ang target. Pero may insider na nagsalita para ipaliwanag ang side nila. Sabi niya, ginamit ng Russia ang tanker na to para makalusot sa sanctions at kumita ng pera na pangsuporta sa gera laban sa Ukraine. Ibig sabihin hindi lang barko yun na nagde-deliver ng oil. Pinagkukunan din yun ng pondo para sa digmaan. Dagdag pa ng source. Sa international law at sa customs of war, legitimate target ito. Dapat maintindihan ng kalaban na hindi titigil ang Ukraine at kaya nilang umatake kahit saan pa sa mundo. Ang legitimate target ay military asset na pwedeng atakihin dahil ginagamit ito para palakasin ang operasyon ng kalaban sa gera. Tungkol naman sa morality ng attack, nilinaw din ng SBU source na walang karga ang Kendall 2 ng tamaan ito. Ang cargo ay kargamento tulad ng oil, pero sa oras na yon wala na itong laman. Dahil empty ang tanker, halos zero chance na mag-oil spill. Ang oil spill ay aksidenteng pagtagas ng langis sa dagat na pwedeng magdulot ng environmental disaster. At dito kampante ang Ukraine na hindi mangyayari yun dahil na-drop na ang oil sa India. May posibilidad din na may kontak ang SBU sa India na nag-confirm na empty ang tanker bago ang attack, kaya naging mas planado ang operation. Pagkatapos ng attack, nagsalita din ng isa pang security source sa Lloyd's List. Sabi niya, kapag na-confirm na short-range hexacopter drones ang ginamit, malaking escalation ito. Hindi lang sa layo ng naaabot, kundi pati sa lokasyon. Pati commercial ships na konektado sa energy at gera, hindi na safe kahit nasa neutral seas. Ang escalation ay pagtaas ng level ng gera. Mas malakas, mas malayo, mas daring na atake. Sa simpleng salita, wala nang safe zone ang Shadow Fleet ng Russia. Dati nagtatago sila sa ibang bandila at neutral waters. Ngayon abot na sila ng Ukraine. Sa kabila nito, kahit na may mga barko ng Shadow Fleet ang Russia sa malalayong lugar tulad ng India at China, hindi sila forever safe doon. Sa dulo, babalik at babalik din sila sa Russian ports. Pantalan ng Russia kung saan nagre-refill at nagre-repair ang mga barko. At ngayon sa pagbalik nila may bago na silang kinakatakutan. Ukrainian drone strike na hindi nila makikita at hindi nila mahaharang. Hindi sila warships. Ang warships ay mga barkong panggera, armado at may panlaban. Pero ang mga tanker, hindi. Wala silang depensa. At hindi rin pwedeng samahan ng Russia ng warships ang mga tanker na to sa dagat kasi parang aaminin na rin nila sa buong mundo na pag-aari nila ang Shadow Fleet na lihim nga nilang itinatanggi. Kaya hawak ng Ukraine ang advantage dito. Game changer strategy ito. Bagong tactic na pinapakita na kaya na nilang puntiryahin ang assets ng Russia kahit nasa international seas pa. At hindi lang ito ang target nila. Noong December 20, nag-report ang The Kyiv Independent tungkol sa Special Operations Forces ng Ukraine o SSO. Ang SSO ay Special Military Unit ng Ukraine na gumagawa ng high-risk missions lampas sa normal na galaw ng militar.
Habang SBU ang umatake sa tanker sa Mediterranean, ang SSO naman sumalakay sa Caspian Sea. Ang Caspian Sea ay malaking dagat sa pagitan ng Russia, Kazakhstan at Iran. Malayo pero tinamaan pa rin. Ang target ng SSO, oil platform, structure sa dagat na kumukuha ng oil at gas, parang floating factory ng energy. Russian patrol ship, barko na nagbabantay sa dagat. Tinamaan nila ang Project 22,460 Hunter. Ang Project 22,460 Hunter ay klase ng Russian Coast Guard ship na ginagamit sa pagbabantay at security sa dagat. Parang modern patrol boat ito na may gamit na sensors at pangharang sana sa threats, pero hindi nito nagawa ang trabaho nito nang umatake ang Ukraine. Sumabog din ang Filanovsky Oil Platform na pag-aari ng Lukoil. Ang Lukoil ay isa sa pinakamalaking energy companies ng Russia, pangalawa sa pinakamalaki sa bansa nila. Parang higanting supplier ng oil at gas. Nag-post ang SSO sa Facebook at sinabi nila, ang platform na to ang nagbibigay ng oil at gas na binebenta ng Russia at ang kita nito napupunta sa war budget nila. Ibig sabihin, hindi lang energy source ang tinamaan, pinansyal na ugat ng gera ang pinutol. At dahil sobrang laki ng Lukoil sa industriya ng energy, expected na target talaga ito ng Ukraine para pahinain ang economic support ng Russia sa digmaan. Ganun pa man, ang oil at gas farm na tinamaan ng mga drone ng Ukraine ay malinaw na halimbawa kung gaano kalaki ang operasyon ng kumpanyang ito. Ang rig, istruktura sa dagat na kumukuha ng oil at gas, ay nakapwesto sa ibabaw ng tinatayang 129 million tons ng oil reserves at humigit kumulang 30 billion cubic meters ng natural gas. Para itong higanting imbakan ng yaman sa ilalim ng dagat. Sa huling bahagi ng kanilang Facebook post, sinabi ng Special Operations Forces o SSO, patuloy na gagamit ang Special Operations Forces ng asymmetrical actions para pigilan ang military aggression ng Russia. Ang asymmetrical actions ay mga ataking hindi pantay ang paraan, hindi harapang laban, kundi biglaan, tahimik at madalas hindi inaasahan ng kalaban. Ito ang klase ng operasyon na unti-unting pinapatigil ang tibok ng oil at gas sector ng Russia. Ipinaliwanag ng Euromaidan Press kung bakit sobrang importante ng mga oil rig sa Caspian Sea. Ang mga rig na ito ay hindi lang para sa lokal na supply ng energy ng Russia. Ginagamit din sila para sa export o pagbebenta sa ibang bansa. At bawat bentahan may kita ang Kremlin. Ang Kremlin ay sentro ng kapangyarihan ng gobyerno ng Russia. Naniningil sila ng buwis sa mga kumpanyang nag-ooperate ng rigs at madalas ang perang iyon ay diretso sa war chest. Pondo para sa gera laban sa Ukraine. Dahil pag-aari ng Lukoil ang tinamaan na rig, mas malinaw kung gaano kalaki ang epekto ng mga ganitong strike. Noong 2024, nag-report ang Lukoil ng net profit na humigit kumulang $10.1 billion. Ang net profit ay perang natira matapos ibawas ang lahat ng gastos. Ang revenue naman nila, kabuuang kita bago gastos, ay nasa $102.1 billion. Mas mataas ito kumpara sa $93.9 billion noong 2023. Pero may twist, mas mababa ng 26% ang profit ng Lukoil kahit mas mataas ang revenue. Bakit? Ayon sa The Moscow Times, isa sa dahilan ay tax reassessment. Ibig sabihin, mas malaki ang kinuha ng gobyerno ng Russia na buwis mula sa kita ng Lukoil kumpara sa dati. At dito makikita kung gaano kahalaga ang mga oil rig na ito sa Russia. Kung walang oil na kinukuha mula sa rigs, wala silang crude oil na pwedeng ibenta, wala silang raw material para gawing gasolina, diesel at iba pang fuel. At apektado hindi lang ang sibilyan, kundi pati ang military operations nila. Ang mga nakikita natin ngayon sa Caspian Sea at sa Shadow Fleet strikes ay parang grand finale ng isang taon na walang tigil ang Ukraine sa pag-atake sa oil at gas infrastructure ng Russia. At mahalagang tandaan ito, hindi ito ang unang beses na tinamaan ng Ukraine ang Caspian Sea. Noong December 19, sinabi ng Ukraine na pang-fourth na ito na tinamaan nila ang Caspian Sea energy infrastructure ng Russia. Ang Caspian Sea ay malaking dagat sa pagitan ng Russia at ilang bansa sa Asia. At ang energy infrastructure naman ay mga oil rigs, platforms at kagamitan sa dagat na pinagkukunan ng fuel at pera para sa gera. At hindi lang basta tinatamaan, sunod-sunod, planado at may direksyon. Sa totoo lang, December 19 din ang araw na pang-fourth beses na ginamit ng Ukraine ang drone strategy sa Caspian ngayong 2025. Ang drone ay unmanned aircraft o eroplano na walang piloto, kinokontrol lang sa malayo.
Na-feature pa nga sa Forbes ang report ni David Kirichenko tungkol sa strike sa Kendil 2. Sabi niya, ang shadow fleet ng Russia ay nag-ship ng 3.7 million barrels of oil per day. Ang barrels ay sukat ng langis, parang drum ng langis. At yung 3.7 million barrels na yan, 65% ng lahat ng oil na binibenta ng Russia sa ibang bansa via dagat. Imagine mo, parang putol ang ugat ng income ng Russia sa oil. Ayon naman sa Center for Strategic and International Studies, ang kita ng shadow fleet ng Russia sa oil ay umaabot ng 87 billion to 100 billion dollars per year. Ang billion ay sobrang laki ng pera, halos budget ng isang bansa na. At dito pumapasok ang punto ng Ukraine. Kung ma-disable nila ang mga tanker na ito, hindi lang fuel ang mawawala sa Russia. Pera mismo na ginagamit nila sa gera ang mawawala. Ngayon, bakit legitimate target ang shadow fleet? Kasi ang fleet na ito ang dahilan kung bakit tuloy ang daloy ng oil money papunta sa Kremlin at sa bulsa ng war budget ni Putin. At Ukraine ngayon hindi na lang refineries ang target nila, pati export routes, pati tankers sa international waters, pati oil platforms sa dagat. Parang sinasabi nila kung saan dumadaloy ang pera ng gera, doon kami tatama. Kaya naman noong December 20, habang ang SBU drones sumasabog sa isang tanker, ang SSO drones naman umatake rin sa Caspian Sea. Ang SSO o Special Operations Forces ay special military branch ng Ukraine, parang alpha unit na gumagawa ng high-risk attacks. Sila mismo nag-post sa Facebook at sinabi nila, ang drilling platform ng Filanovsky Oil Farm na pag-aari ng Lukoil ang nag-e-extract ng oil at gas na binebenta ng Russia at ang kita nito ay pang-finance sa gera. Ang drilling platform ay structure sa dagat na humuhukay at kumukuha ng energy resources. At ang extract naman ay pagkuha ng yaman mula sa ilalim ng dagat. At kahit hindi sila laging umaamin, may proof na ang Ukraine ay may months-long campaign na laban sa shadow fleet ng Russia. At ang tanker na Kendil 2, empty na ng tamaan, wala ng karga na oil, kaya halos zero chance na mag-oil spill. Ukraine siniguro na hindi yun mangyayari bago nila tinira. At kung iisipin ng iba na ito na ang pinaka-daring na ginawa ng Ukraine sa dagat, hindi. Ilang araw bago ang December 19, pinaniniwalaan na tinamaan din nila ang tanker na Valery Gorchakov sa Mediterranean Sea. At bago pa man ang Kendil 2 strike, may isa pa silang tinira sa loob ng Russia, ang Valery Gorchakov sa Rostov-on-Don region. Ang Rostov-on-Don ay isang oblast o malaking province sa Russia. At ang region naman ay area o zone. At ayon sa Novaya Gazeta, isa pa itong shadow fleet tanker na ginagamit para sa oil trade na pang-support sa gera. At isa pang tanker ang tinira nila, Valery Gorchakov. Tinamaan ito malapit sa Rostov-on-Don, area na malapit sa supply routes ng Russia. At base sa mga sunod-sunod na strike, hindi ito trial and error. Blueprint ito, playbook na, at Ukraine pinalalawak pa. Noong November ng 2025, tinamaan din ng Ukraine ang dalawang barko ng Russia na kabilang sa Shadow Fleet, ang Kairos at Virat, malapit sa Turkey Black Sea coast. Ang Shadow Fleet ay mga tanker na ginagamit ng Russia para itago ang oil shipments at makaiwas sa sanctions ng ibang bansa. At ang Black Sea coast, ito ang parting dagat na malapit sa baybayin ng Turkey, Russia at Ukraine, strategic area na dinaanan ng mga tanker. Hindi ito one-time na diskarte ng Ukraine. Tuloy pa rin ang malakihang refinery strikes nila habang inaatake rin ang mga tanker na napapasok sa radar nila. Ang refinery ay fuel factory kung saan ginagawa ang gasolina at diesel. At ito ang laging target ng Ukraine para putulin ang supply at income ng Russia. Ngayon baka isipin mo, kung 1,200 vessels ang posibleng laki ng shadow fleet ng Russia, ayon sa The Guardian noong December 21, maliit lang ba ang impact kung ilan lang ang matamaan? Hindi, malaki. Kasi ang Ukraine hindi lang barko ang tinitira nila. Tinatanggal nila ang pakiramdam ng safety ng Russia sa dagat. Ginagawa nilang delikado ang neutral waters na dati inaakalang tahimik at walang gagalaw. Ang neutral waters ay dagat na hindi sakop ng kahit anong bansa. Normal na daanan pero ngayon gera zone na sa diskarte ng Ukraine. At dahil dito may dalawang opsyon na lang ang Russia. Maglagay ng military escort sa tanker. Pero parang aamin na rin sila na kanila ang shadow fleet o i-delay ang shipments habang sinisigurong walang drone sa paligid pero hindi nila kayang siguruhin yun. Kaya ngayon ipit sila. Fuel at pera ang kailangan ni Putin mula sa shadow fleet pero hindi niya kayang pigilan ang mga drone ng Ukraine.
Ayon naman sa militar niya noong December 16, may mga bansa tulad ng Swedish Navy na nakakita na ng Russian military personnel sa loob ng Shadow Fleet tankers. Ang personnel ay mga sundalo o crew na may ranggo sa militar at ginagawa ito ng Russia para dagdag proteksyon sana sa barko at crew nila. Pero kahit may sundalo pa sa tanker, hindi nila kayang harangin ng drone lalo na kung wala silang dalang armas na pwedeng mag-reveal na Russian ship yun. Ang drone ay unmanned aircraft o flying robot na kayang umatake ng malayo at tahimik, kinokontrol lang sa remote. Kaya ang ending, tuloy ang strikes, tuloy ang campaign. At Putin, wala siyang magawa kundi manood habang pinuputol ng Ukraine ang lifeline ng gera nila. Sa fuel, sa pera at sa dagat. At hindi lang sa dagat sila umaatake. Pati deep strike sa loob mismo ng Russia, hindi rin mapigilan. Ang deep strike ay attack na tumatama sa loob ng territory ng kalaban, malayo sa frontline, parang tinira sa likod ng defense line. Ukraine ngayon unti-unting sinasakal ang war machine ng Russia sa refineries, oil rigs, terminals at tankers.